praise God, praise God. Purihin ang Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Blessed be the name of God, blessed be the name of God. Ang papuri, ang kagalingan, kaluwalhatian sa Diyos na buhay, ang bawat isa na may dila, ang bawat isa na may puso, ang bawat isa na may pakinig ay makinig at magpupuri sa ating Panginoon. Amen ba? Puri natin ang Panginoon. Hallelujah! 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 Praise God! O galing ka nanahan sa mga pagpupuri ng iyong mga anak po, Panginoon. You inhabit the praises of your people. In the name of Jesus, in Psalms 22, Panginoon, verse 3, Panginoon, Lord. Amen and amen. Before we'll go further, mga kapatid, ay mayroon pong prayer request dito. Prayer request po sa anak ko, si Leticia Lusada, sa Angelito Artijo, si Andrea Arbilon, Alinpo, Arnolfo Artajo, Delita Pedralves, Delberto Namukatkat, at yan po ang prayer request ni Sister Pilomena. Tayo po ay manalangin ngayon po sa ating pong prayer request. Mayroon pa bang pahabol na prayer request dyan? Ating pong pag-praise sa Panginoon. Kung wala na po, tayo po ay manalangin sa ating Panginoon. Ipag-pray natin si Lito Pakuan naroon sa hospital. Nawa po ay makaka-recovery siya dahil sa na-stroke. At ang Panginoon mabigay ng kanalingan sa kanya. Hallelujah. Amen and amen. Praise the Lord. Purihin natin ang ating Panginoon. Glory to God. Hallelujah. Hallelujah. Tayo po manalangin, mapagpalang Ama, makapangyarihan sa lahat. Bless niyo po, Panginoon Lord. Hallelujah. Pagalingin niyo po, Panginoon, si Lito Pakuan, Panginoon. Matagal na siya na hindi po nagsamba, Panginoon. Ilang taon na. Marahil siya ay na-stroke dahil po mga paalaala sa kanya. Nawa makapagbalik loob siya sa Panginoon. Sa iyo, Panginoon, habang may magkakataon pa po, Panginoon Lord. Hallelujah, hallelujah. Ang mga sakit at karamdaman, marahil yan mga paalaala mo sa sangkatauhan na dapat magbalik loob sa iyo po, Panginoon Lord. Sapagat ikaw ang Diyos na buhay. Ikaw ang Diyos na bigay buhay. Ikaw ang Diyos na bigay na agalingan. Ikaw ang nagbigay, hallelujah, ng kalakasan. Ikaw ang nagbigay po, Panginoon, ng himala sa sino ang lumapit sa iyo, Panginoon. Ang request po, Panginoon, ni Sister Pilomena, Panginoon, Magkat, Panginoon, Lord. Si Leticia, O God, ganun rin, Panginoon, si Angelito po, Panginoon, si Andrea, Arlene, O God, si Arnolfo, Panginoon, si Delita, Delberto, Panginoon, Magkat, Panginoon, Lord. And I pray with the power of the Holy Ghost po, Panginoon, na sila po, Panginoon, Lord, magbalik loob sa iyo, maglingkod sa iyo habang may pagkataon pa po, Panginoon, Lord. Hallelujah, hallelujah. Ang nais niyo po, Panginoon, ng bawat isa, makarating sa pagsisisi ng kanilang kasalanan. You are not willing that any should perish, but all should come, O God, to repentance, Panginoon. Salamat po, Diyos, sa iyong kagandang loob. Salamat po sa iyong biyaya pagkapala. Hallelujah, in Jesus' name. In Jesus' name, amen and amen. Praise God. Ay, nakalis natin ang ating bisita, si Reigns Bantiling Nabor. At salamat sa Panginoon. Nandiyan ba si Reigns Bantiling Nabor? So kung nilagay dito, wala. So kung wala, at wala ng Panginoon. Salamat sa Panginoon sa kanyang kabutihan, sa kanyang ganda loob na may mga bisita tayo nung nakaraang linggo. Praise God, dawa sila ay magpatuloy na maglingkod sa ating Panginoon. Amen ba? Praise God. Narito pala si Reigns Bantiling Nabor. Praise God. Ating pong awitan, nagpapatin siya ng mahal siya ng Panginoon, na maglingkod sa Panginoon. Sino nag-akay sa kanya? Marahil po ay nakaitong magpatuloy ang nag-akay sa kanila ay magkakain sila, magpatuloy maglingkod sa Panginoon. Let us sing a song. Hallelujah! Huwag kang magtataka. Bakit ka narito? Dahil yan kalugod ng Panginoon. Hallelujah! 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 Amen! Hallelujah! Magtataka. Bakit ako ay narito? Amay natin ang ating pong sila. Magtataka. Bakit ako ay narito? Ang Panginoon Jesus
natin pong panauhin ng mapagpalang Ama. Igawad mo ang bendisyon po, Panginoon Lord. Hallelujah sa Kanya na maglingkod sa iyo, na patuloy. Salamat sa nagdala sa Kanya po, Panginoon. Libo-libong anghel na tutuwa, nalugod ka maglingkod sa iyo, Panginoon, sa pangalan mo, Panginoon Jesus. Salamat po, sabi, God bless our visitors. In Jesus' name, amen and amen. Okay po rin ang Panginoon. Hallelujah, hallelujah. At tayo po ay tatalakay po, babasahin natin ang salita ng Panginoon. Ang mensahe natin ngayon ay harden not your heart. Huwag natin papagmatigasin ang puso natin. Sabi po sa Hebrew chapter 3 verse 15, while it is said, today, if you hear His voice, do not harden your hearts as in the rebellion. As in the rebellion. Tayo po ay manalangin. Mapagpalang Ama at mga Panginoon sa lahat. Ugan, igawad mo yung bendisyon po, Panginoon Lord, sa bawat isa na rito po, Panginoon Lord. Ikaw maghari sa bawat isa, sa bawat Panginoon Lord na lumalapit sa iyo. O God, salamat po sa iyong kagandang loob, Panginoon. Salamat sa mga suporta ng mga kapatiran, Panginoon Lord. Salamat po, Panginoon, sa kanilang presensya, Panginoon, na ikaw binigyan ng priority, Panginoon, ng araw ng linggo, Panginoon, 20-6. You will bless your people. You will guide your people. You will rebuke the sickness and diseases, Panginoon Lord. Oh God, you will open the windows of heaven. Oh God, hallelujah, to pour out everyone's, Panginoon, and receive blessing po, Panginoon Lord, materially, physically, Panginoon, at gano'n rin spiritually po, Panginoon Lord. Sawayin mo, Panginoon, mga pisti at mga salukman. Sawayin mo ang mga karamdaman in Jesus' name. Sawayin man mga Panginoon, katamlayan at kahinaan, ang mga paglalamig, Panginoon. Ibalik mo ang alab at init, Panginoon. Oh God, hallelujah, let the fire of the Holy Ghost, Panginoon Lord, dwell to everyone, Panginoon. Speak to everyone in Jesus' name. Let us sabi, thank you, Jesus! Hallelujah, 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 hallelujah! Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen and amen and amen. Purihin ang Panginoon. Praise God. Tayo po ay makaupo na po. Ngayon ay araw po ng unang linggo ng ating pong 2026. Ang bilis na po ng panahon. 2026 na. Nakaraan 2025. So, kung luluubin pa ng Panginoon na ay pagkaloob ng Panginoon sa atin ang mga taon, kailangan mayroon tayong accomplishment sa Panginoon, mayroon tayong nagawa sa Panginoon, mayroon tayong naakay ng kaluluwa sa Panginoon, at huwag tayong manghihina, huwag tayong maglalamig sa Panginoon, magpatuloy po tayo sa Panginoon. Amen ba? Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Amen! Hallelujah! So, ang sabi sa ating paksa ay huwag natin papagmatigasin ang puso natin. Kaya natin lahat tayo dahil tinakausap tayo ng Panginoon. Sabi po sa Tagalog, ng mababang pagkasalin, ito nga ang sinasabi sa kasulatan. Kapag narinig ninyo ngayon ang tinig ng Diyos, huwag ninyong patigasin ang inyong mga puso tulad noong kayo'y naghimagsik sa Diyos. Ang mga paghimagsik sa Diyos, yan ay naging matigas ang mga puso ng sinuman. Kaya, ingatan natin ang ating puso na huwag malinlang dahil ang puso natin ay manilinlang. Kailangan natin pakinggan at sundin ang busis, ang tinig ng ating Panginoon. Amen ba? Hallelujah! Hallelujah! Amen! Salamat sa Panginoon na nakatawid po tayo itong taon 2026. Ang iba naman na panahon na at marami pong pumanaw na, marami pong namatay na. Ngunit salamat sa Panginoon, buhay po tayo, buhay ka dahil may papagawa ang Panginoon sa iyo. May layunin ang Panginoon sa iyo. Amen ba? Hallelujah! Sabihin mo, mayroon gagawin ang Diyos sa akin. Ang tinig ng Panginoon, ang busis ng Panginoon
Panginoon ang iyong susundin. Huwag ang busis ng diablo. Huwag ang busis ng kaaway, kundi ang busis ng Diyos na may lalangit sa ating buhay. Amen ba? So, sinabi po sa Hebrew chapter 3 verse 12, ay, take heed, brethren, lest there be any of you an evil heart of unbelief in departing from the living God. Kaya, mga kapatid, ay mag-ingat kayo, mag-ingat po tayo, baka maging masama ang puso natin na siyang pagmamahina sa pananampalataya hanggang sa lumayo sa Diyos na buhay. Ang dahilan ng panghihina sa pananampalataya at lumayo sa Diyos dahil naging matigas ang puso. So, huwag nating pamatigasin ang ating puso. Yan ang dahilan na lumalayo po sa Diyos. Ang dahilan na lumalayo sa Diyos dahil hindi po nakinig sa payo ng Diyos. Sinabi po sa Hebrew chapter 3 verse 13 ay pagpaalalahanan ang bawat isa. Sa English pa, but exhorting one another daily. Paalalahanan. Araw-araw tayo magpaalalahanan. Kaya mayroon tayong prayer warrior. While it is called today, lest any of you be hardened through the deceitfulness of sin. Ang deceitfulness of sin, ang kasalanan, yan po ang naglilinlang sa tao. Para walang sinuman sa inyo na madaya ng kasalanan na papagmatigasin ang puso nyo o papagmatigasin ang puso natin. So, ang kasalanan pala ang siyang naging dahilan bakit naging matigas ang puso ng nilalang. Sabi po sa Hebrew chapter 3 verse 13. Kaya gusto po ng Panginoon na huwag natin papagmatigasin ang ating puso. Pakinggan natin ang busis ng ating Panginoon. Sinabi po sa Hebrew chapter 3 verse 15, ang sabi diyan, kapag narinig mo ang busis ng Panginoon, huwag nating papagmatigasin dahil kagaya po ng rebellion. Kapag naging matigas ang puso mo, kagaya po ng rebellion yan. Ano sabi diyan sa Tagalog? Ay paghimagsik laban sa Diyos. So, huwag nating sundin ang paghimagsik sa ating puso, kundi sundin natin ang tinig ng Panginoon. Kapag tayo sinaway ng Panginoon, magpasalamat, sabi mo, salamat po Panginoon, hallelujah, hallelujah, na sinaway mo ako Panginoon dahil mahal mo ako. Sabi natin, Lord, salamat po sa iyong saway. Salamat po sa iyong mga salita. Amen. Kung nasaktan man kayo sa pangaral na ito, pangaral ko na makaraan, praise God, ipagpaumanin nyo, pero yan po ang mga paalala sa atin. May palakpan natin ang Panginoon. Amen ba? Alagyan niyo, Pastor, papanin po mga kapatid, dahil ako matao rin, may kahinaan, nasaktan. Pero alam niyo po, kapag nasaktan po tayo, ibig sabihin, may kagamutan pa sa ating pong kalagayan. Hindi ba, amen? Ginagamot po tayo ng ating Panginoon. Alam, kapag nasaktan po tayo, ginagamot ang ating kaluluwa na tayo po ay pagalingin ng Panginoon, baguhin ang ating Panginoon. Hallelujah. Hindi po intensyon na kayo po ay saktan, hindi po intention mga kapatid na kayo ko kundinahin sa inyong kalagayan kasalanan, pero po, paalala po mga kapatid. May salamat. Sabi natin, Panginoon, salamat po. Mahal mo kami, Panginoon. Pinalalahan mo kami. Amen. Kaya nga sabi, huwag natin papagmatigasin ang ating puso. Dahil kapag papagmatigasin ang ating puso, ay kagaya po ng rebellion. Yan mga nag-rebellion, nag-will ka. Yan nag-rebellion doon, nag-rebellion ay mga hindi po sumusunod sa Panginoon. Kaya ang mga nagre-rebelde sa Panginoon, yung mga naghimagsik sa Panginoon, sila po ay pumanaw. Pumanaw po ang mga nagre-rebelde sa Panginoon. Sila po ay kinuha ng Panginoon. Iba kinain ng lupa, iba kinagat ng mga ahas, iba kinain po mga kapatid sa kahiraman, at iba naman namatay talaga sa sakit.
So alam niyo po, bakit nagkaroon ng sakit? Kapag mayroong kakaramdaman, susuriin mo yung sarili. Lord, ano bang pagkukulang ko sa iyo kung nang batigas ang puso ko? Patawarin mo ako, Panginoon. Hindi ba? Patawarin mo ako, Panginoon. Kaya nga yung mga masakit karamdaman, paala-ala na po ng Panginoon yan. Hallelujah. Dahil kung mababasa mo sa Deuteronomy chapter 28, lahat ng mga paalaala ng Panginoon, lahat ng mga pistit, mga salot ng dyan, kapag tayo magre-rebelde sa Panginoon, kapag hindi tayo makinig sa tinig ng Panginoon, ngunit kapag makinig ka sa tinig ng Panginoon, sa busis ng Panginoon, sa salita ng Panginoon, lahat ng mga blessing, lahat ng mga pagpapala, dadaloy sa atin. Kaya sabi ng Lord, dadaloy ang pagpapala sa akin sa taong ito. I-claim ko po, Panginoon, dahil susunod ko sa iyo, Panginoon, Lord. Hallelujah! Padaluin pagpapala sa aming buhay, sa aming pamilya, na wala karamdaman, na wala pong pisit mga salutnan. Hallelujah! Giginhawa ang aking buhay, giginhawa ang aking pamilya, giginhawa ang aking mga anak na walang karamdaman. Amen ba? Hallelujah! Amen ba? Purihin natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Tandaan natin, praise God. Ang sabi po mga kapatid, in Matthew chapter 12 verse 31, pansinin natin po. Kung may kasalanan man tayo, patatawarin po tayo ng Panginoon. Sinabi sa Matthew chapter 12 verse 31, ay nilagay ko mga kapatid sa caption natin. Ang sabi dyan, mga kapatid, wherefore I say unto you, all manner of sin and blasphemy shall be forgiven unto men. But the blasphemy against the Holy Ghost shall not be forgiven unto men. Ibig sabihin po, kapag tayo ay nag-alipusta po sa Diyos, hindi po napapatawad yan sa pangungusong sa Espiritu Santo. Sinasabi dyan, sa mababaw na pagkasalin. Sinasabi ko sa inyo na ang lahat ng kasalanan, pati na nga ang paglapastangan sa Diyos ay mga kapatid, mapatawad, ngunit ang paglapastangan sa banal na Espiritu ay hindi mapapatawad. Hindi na mapatawad kapag nalapastangan mo ang Espiritu ng Diyos. Dahil ang Espiritu ng Diyos, yun ang nangungusap po sa atin. Yan po. Kaya gusto po ng Panginoon, kung may papalala natin na mga pagkakamali natin, baka sabihin mo, mapatawad pa ba ako ng Panginoon sa aking kasalanan? Tatanungin mo sarili mo, mapatawad pa ba ako ng Diyos sa aking kasalanan? Mapatawad pa po dahil mahal ng Diyos. Hallelujah! Ang sakatawad. Kaya ganoon na lamang ang Diyos nagkatawang tao na ibinigay niya ang kanyang bugtong anak na sino mang sumampalataya sa Kanya, hindi mapapahamak kundi magkaroon ng buhay na wala hanggan. Hindi niya nais na tayo mapapahamak kundi makarating sa pagsisisi ng ating mga kasalanan. Yan po ang sabi po sa banal na kasulatan sa 2 Peter chapter 3 verse 9, not willing that any should perish, but all should come to repentance. Sa lahat ay makarating sa pagsisisi ng kanilang kasalanan, ng ating mga kasalanan. Kaya, hangad po ng Panginoon na mapabuti ang buhay natin. Nawa itong taon 2026. Sabi nila ay taon ng kabayo. Ang kabayo mabilis tumakbo. Kaya kung mabilis ka magpapasya, nakabilis, dahan-dahan lang. Dahil may kasabihan, kapag tumakbo kang matulim, at kapag matinik ay malalim. Kaya sa Bisaya, ang sabi niyan, kahit dahan-dahan lang, basta kanunay. Di ba? Ibig sabihin, kahit hinay-hinay lang, basta nagpatuloy sa Panginoon. Palakparan din ang ating Panginoon. Amen! Hallelujah! Amen! So, kung tayo man ay nasaktan nakaraan 2025, mga kapatid, praise God, papunin ko sa inyo mga kapatid, mahal tayo ng Diyos, mahal ka ng Diyos. Mahal ko kayo. Gusto ko ng Panginoon pabuti ang ating buhay. Gusto ng Panginoon mapagalin ang ating buhay. Gusto ng Panginoon, hallelujah, maligtas po tayo. Hallelujah! Kaya huwag natin papagmatigasin ang ating puso.
Amen ba? Puri natin palakpakan din ang ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah. So, ang sabi po mga kapatid, sa Matthew chapter 13 verse 57 at saka 58. Pansinin mo ang salita ng salita ng Panginoon. And they were offended in Him. Sila ay natisod sa Panginoon. But Jesus said unto them, at sinabi ng Panginoon sa kanila, Panginoong Isus, a prophet is not without honor. Ang mga propeta ng Diyos ay hindi iginagalang sa kanyang bayan, save in his own country and his own house. Kahit sa kanyang bayan, kahit sa kanyang tahanan, hindi pinakinggan. Pero, ang paalaala ng Panginoon sa verse 58, and He did not many wonderful works, or mighty works, or miracle, they because of their unbelief. Hindi po nangyayari sa kanila, sa atin, kung papasukin natin ang unbelief. An unbelief, it is the voice of the devil. Ano ang unbelief? Ang hindi ka maniniwala. Ang binubulong ni Diablo sa iyo, huwag mo paniniwalaan yan. Paniniwalaan mo ang busis ko. Kaya kapag papasukin mo at pakinggan mo ang tinig ng Diablo na hindi ka maniniwala, hindi maliligtas, hindi uunlad, hindi ka mamatawad, hindi mapabuti ang buhay mo, hindi ka mapapayapa, hindi gumaling ang iyong kalagayan. Kaya huwag mong pakinggan ang busis sa Satanas. Huwag mong pakinggan ang busis ng hindi ka maniniwala, ang unbelief. Dahil ang unbelief, iyan ang kontra. Kalaban ng milagro. Kalaban ng pag-uunlad mo. Kalaban sa pagpapala. Kalaban po sa kagalingan. Kalaban po sa himala. Sa kalaban sa lahat ng mga bagay. Kaya kailangan sabihin mo, maniniwala ako sa salita ng Diyos. Maniniwala ako sa tinig ng Diyos. Maniniwala ako sa salita, hallelujah, ng Diyos sa madalang kasulatan. Amen po rin natin ang ating Panginoon. Amen. So, sa taong ito, 2026, kailangan paniniwalaan mo ang salita ng Panginoon. Kapag pinaniwalaan mo, ay bigkasin mo. There is power in the proclamation and declaration. Alam niyo po, walang magawa si Satanas kahit anong bulong niya sa iyo kung sinasabi mo, pinatawad ako ng Diyos. Pagagalingin ako ng Panginoon. Paunlarin ako ng Panginoon. Hallelujah, mga pangarap ko sa buhay, mangyayari. Hallelujah, ngayon pa, 2026, ay aabutin ko, paniniwalaan ko. Amen po rin natin ng Panginoon. Ideklara mo, sasabihin mo sa iyong bibig. Hallelujah, walang malayo sa Diyos na sa iyo lang pagsasalita. Sa iyo lang pagsalita, dahil sinabi po sa Romans chapter 10 verse 9, ang sabi diyan, with the mouth confession is made unto salvation. Sa bibig na yung pagsasabitla, pagpuproklama, ay maliligtas ka. Amen pa? Sa iyong bibig, sa iyong pagsalita, ibig sabihin, sa iyong bibig lang pala. Hello? Sa iyong pagsasalita pala, kaya itong taong 2026, sasalitain mo ang kabutihan ng Diyos, ang kagandahang loob ng Diyos, hallelujah, ang himala ng Diyos, hallelujah, sa iyong buhay. Amen po rin natin ang ating Panginoon, hallelujah. Huwag mo papapasukin ang espiritong pag-alinlangan. And Numbers chapter 14 verse 22. Ano ang sabi ng banal na kasulatan? Because of those men which have seen my glory. Dahil sa lahat ng mga tao na nakikita ang kaluwalhatian ng Diyos, hindi lang ang kaluwalhatian ng Diyos, and my miracles, milagro nakikita nila, which I did in Egypt na ginawa ng Diyos sa Egyptio. And in the wilderness, kahit masailang. At sabi ng Panginoon, I have tempted me
now these 10 times. Sinubok ninyo ako ng 10 bisis. Dahil ano? And have not hearkened to my voice. So, nakita ang milagro, nakita ang kaluwalhatian ng Panginoon, sinubok ang Diyos ng 10 bisis. Dahil sa ano? Sa hindi pakikinig sa busis ng Panginoon. Kaya nga sabihin natin, Lord, makinig na ko sa iyo, Panginoon. Susunod na ako sa iyo, Panginoon, Lord. Nakita ko ng iyong milagro. Nakita ko ng kaluwalhatian. Pinagaling mo ako, Panginoon. Pinabuti mo ako, Panginoon. Pinalakad mo ako, Panginoon. Pinagaling mo ang buhay ko, ang aking anak. Binigyan mo ako ng kabuhayan, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Maniniwala ko, Panginoon, sa iyo. Patawad po, Panginoon, nakaraan, nakalipas sa aking buhay. Ngayon, paniniwalaan ko na, Panginoon. Hindi nakaraan ko na, Panginoon, na ako'y gagaling. Ako'y ligtas mo, Panginoon. Pagbigihin mo. Hallelujah, aking buhay, aking pamilya. Inumpuri natin ang ating Panginoon. Amen. So, lahat tayo mayroong mga kamalian. Lahat tayo mayroong pagkukulang sa Panginoon. Wala sino mang taong matuwid. Tama sinabi ng Banal na Kasulatan, walang taong matuwid. Hindi ba sinabi sa Romans chapter 3 verse 10? Ano sabi diyan? As it is written, there is none righteous, no not one. Nasusulat! Nasusulat! Walang taong matuwid kahit isa. Kasi kung matuwid na tayo, banal na tayo, hindi na kailangan ng Diyos ay magkatawang tao para iligtas tayo. Salamat sa Panginoon sa kanyang pagmamahal na tayo makasalanan. Ibinuhos na kanyang banal dugo ang tubig upang ikaw at ako, hallelujah, maibalik sa kanyang kaluwalhatian. Amen ba? Purihin natin ang ating Panginoon. Yan po ang kagandang loob ng ating Panginoon. Amen? Praise God. So, kung ilang beses tayo kinausap ng Panginoon, nalala ko mayroong isang artista na nakapunta sa impyerno, patutuo mga kapatid niya sa social media, sabi niya, nalaglag na siya doon, nandun siya sa impyerno. Pagkatapos, dinalaw siya ng Panginoon, sabi niya, Panginoon, nandyan ka pa, Lord, patawarin mo ako, Panginoon. Pagbibigyan mo ako ulit, Panginoon. Ang sabi niya ng Panginoon sa kanya, anak, hindi ako pa siya. Ilang bisis kita kinausap. Ilang bisis kita kinausap. Nagpadala ko sa iyo ng mga manggagawa ko. At ako mismo nagkausap sa iyo. Anong ginawa mo? Hindi ka nakinig. Kaya nga sabi niya, pagbigyan mo pa ako ulit, na itinakda na. Tandaan natin, kapag may itinakda na, wala nang pag-asa. Anong itinakda? Ang kamatayan. Ano sinabi sa Hebrews chapter 9, verse 27? Ano sabi dyan? It is appointed unto man once to die, after this the judgment. Sa Tagalog pa, itinakda. Minsan sa tao ang mamatay at ang pagkatapos nyo ay hahabol ng Diyos. Ibig sabihin, kapag ang tao namatay na, yan ang hatol ng Diyos niya. Wala na siyang pagkataon na, sabi na iba, kapag matay na tapos na kanyang problema, hindi, may haharapin ka pa sa iyong ginawa sa mundo. May haharapin ka pa. Diyan ka hahatulan ng Diyos. Di ba? Kaya nga sinabi ng Proverbs chapter 4 verse 23. Ano sinabi ng Proverbs chapter 4 verse 23? Keep thy heart with all diligence. Ingatan natin ang ating puso ng mainam. Diligent, ibig sabihin, siyasat mo, mainam. Buong pagsasiyasat na mainam. Na, ano? For out of it are the issues of life. Yan ang dinadaluyan ng iyong buhay. Kaya ang puso natin ay dinadaluyan ng buhay. Ang iba, napalitan ng puso niya, puso na ng may balbula ng makina na temporaryo. Mayroon pong na mayroong isang pastor na
ang kanyang puso pinalitan ng makina na lang at may tanim na buhay. Inoperahan. Ay, iba naman operahan sa puso. Milyon ginastos. Alam niyo po, salamat sa Panginoon, buwang puso. Buwang puso ko. Salamat sa Panginoon. Maghihinga ka pa. Sabi ng puso mo, tugudug, 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 tugudug. Ibig sabihin, salamat po buhay ako. Salamat buhay ako. Dahil, alam niyo po, ang pintig sa puso ng Panginoon. Anong pintig sa puso ng Panginoon? The heartbeat of God is to win souls. Kailangan ang bawat pintig. Subukan, sabi ng puso mo. Sabi ng puso mo, tugudug, tugudug, tugudug. Ibig sabihin, sabi ng Panginoon, kaluluwa, kaluluwa, magbalik loob kayo sa Diyos na nilalang sa iyo. Kaluluwa. Kaya nga ang gusto ng Panginoon, we must win souls for Christ's sake. Itong taong 2026, kailangan kaya ang ating paksa sa ating pong conferensya natin sa ating anniversary yung nakaraan because of souls. Dahil po sa kaluluwa. Kaya huwag natin papagmatigasin ang ating puso na wala tayong accomplishment, na wala tayong ginagawa. Yan ang dinadaluyan ng ating buhay. Salamat po sa Panginoon. Buhay tayo, buhay ka. Dahil, hallelujah, pinahalagahan po ng Diyos ang buhay mo. Amen ba? Hallelujah, hallelujah. Purihin natin ang ating Panginoon. Sabihin mo sa akin, Lord, salamat po. Buhay ako, normal ako. Ang puso ko ay hindi makina. Ang puso ko ay natural na kaloob mo, Panginoon. Amen ba? Hallelujah. Amen. Yan po, mga minamahal. Ingatan natin ang puso natin na huwag papapasukin ang mga kasinungalingan at ang mga kasamaan, ang mga gawa ni Satanas na malilin lang po ang puso. Dahil ang sabi sa Jeremiah 17 verse 9, Jeremiah chapter 17 verse 9, the heart is deceitful above all things. Ano sinabi? Ang puso ay manilinlang higit sa lahat ng mga bagay. Higit sa lahat ng mga bagay. So, kapag hindi mo iniingatan ang puso mo, maliligaw ka. Hello? Maliligaw ka. At sabi dyan, and desperately wicked, who can know it? Napakasama at walang nakakalam. Diyos lang. Sa nakatuwid, kung sundin mo ang puso mo, malilinlang ka. Sundin mo ang tibig ng Diyos. Amen. Hallelujah. Praise God. At kung mapasukin mo ang Diyos sa puso mo, hallelujah, na ang Diyos ay maghari sa iyo, hindi ang dyablo, hindi ang sarili mo, kundi ang Panginoon Jesucristo. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Kaya ang taong ito, 2026, Lord, maghari ka sa aking puso. Hindi si dyablo, hindi ang aking sarili, kundi ikaw, Panginoon, ang maghari sa puso ko. Amen. Puri natin ang ating Panginoon. Amen ba? Hallelujah. Dahil ang puso mo ay mangdaraya at mandalilang at napakasama, walang nakalam. Kaya ang puso pala natin, manlilinlang ay masama. Bakit naging masama? Dahil wala si Jesus Christ sa puso niya. Kailangan, para maging mabuti ang puso natin, kailangan mo, Lord, maghari ka sa puso ko para maging matuwid ako, para maging masunurin ako sa iyo, Panginoon. Amen. Kaya kapag ang tao wala si Jesus Christ sa puso niya, mainitin ang ulo, magagalitin. Kapag magagalitin ka, wala si Jesus Christ sa puso niya. Hindi marunong magpatawad, wala yan si Jesus Christ sa puso niya. Ayayan mong ligot sa Panginoon. Hey! Bahala ka sa buhay mo! Kaya sabi sa tanas, ano kaya mo sa akin? Pero gusto mo ng Panginoon, kinakausap rin tayo, huwag mo itakwil. Huwag mo kung sabi niya, wala na akong panahon dyan. Kapag sinabi mo na wala ka ng panahon sa Diyos, delikado ka. Sabi ng Diyos, wala na akong panahon sa iyo. Kapag wala ng panahon na ang Diyos sa buhay mo, kukunin ka na ni Satanas.
dadalawin ka na at kukunin ka na ni Mr. Kamatayan. Dadalhin ka niya sa lugar na kapayapaan, hindi kaguluhan. Akala nila kapag mamatay ang tao, sabi niya, ang lugar na papayapa doon sa simenteryo. Sa palagay mga simenteryo, yan mga kalulo, ang mga katawan dyan, pero ang mga kalulo, dadalhin na doon sa impyerno. Yan. So, in Matthew chapter 13 verse 19, ang sabi ng Panginoon, when anyone heareth my word of the kingdom, kung ang sinumang ay nakinig sa salita ng kaharian, and understand it not, hindi naunawaan niya, then cometh the wicked one. Kapag hindi mo maunawaan ang salita ng Diyos, papasok ang wicked one, ang kasamaan. Kinakailangan unawain mo ang salita ng Diyos. Ang sabi diyan, and catch it away that which was sown in his heart. Alisin ang nayasik sa kanyang puso. This is he which receives seed by the wayside. Pansinin natin. Alam niyo po, si Satanas ay magnanakaw. Kapag hindi mo maunawaan ang salita ng Diyos na simple lamang, kasimple-simple, hindi pa rin naunawaan. Bakit? Binulag ni Satanas. Kinuha ni Satanas ang mga salita sa puso mo. Kaya nga, hello, makinig kayo. Tuwing tayo manalangin, kinakailangan nasa puso natin ang salita ng Diyos. Ano ba? Nasa puso natin ang salita ng Diyos. Ano sinabi po sa Psalms 119 verse 11? Thy words have I hid in my heart that I might not sin against thee. Ang iyong mga salita po, Panginoon, manatili sa aking puso upang hindi ako magkakasala sa iyo, Panginoon. Para hindi po tayo magkakasala sa Diyos, mga kaibigan, mga kapatid, papapasukin natin ang salita ng Diyos sa ating puso. Manatili ang salita ng Diyos sa ating puso. Mamahalin natin ang salita ng Diyos. Amen ba? Mahal niyo ba ang salita ng Diyos? Hello? Amen. Hallelujah. Dahil ang salita ng Diyos ay Diyos. In John chapter 1 verse 1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Malinaw na malinaw. Imita, hindi na sabi, hindi ko maintindihan. Malinaw na malinaw. Ang salita ng Diyos ay Diyos. Puri natin, palakpakan natin ang ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. So, ang nakarinig na salita ng Diyos, pangaral sa social media, pangaral sa lansangan, kapag hindi niya minahal ang salita ng Diyos, kukunin sa Satanas siya. Kapag nakarinig ka na yun, 2026 ang salita ng Diyos, kapag hindi mo minamahal ang nagpakinggan mo, kukunin ni Satanas siya. Kukunin ni Satanas siya kapag hindi mo mahalin ang salita ng Diyos. Kaya sinabi ng Revelation 3 verse 11, Behold, I come quickly, hold fast the doors, that no man take your crown. Sa Tagalog pa narito, ay nagmamadali ako. Panghawakan maigi ang iyong putong na walang ninumang kukuha nito sa iyo. Gusto ni Satanas na kukunin ang putong ng buhay mo, puto ng pagpapala, puto ng ginawa, buhay na walang hanggan, sa pamaraan na kukunin niya ang mga salita ng Diyos na napakinggan. Sabihin mo, Lord, mahal ko yung salita, Panginoon. Huwag kong iwala sa isip ko, sa puso ko. Mamahalin ko, Panginoon. Sundin ko ang iyong mga salita, Panginoon, Lord. Huwag kong papagmatigasin ang aking puso po, Panginoon. Maghaling ka sa aking puso upang kuminhawa ang buhay ko, upang magkaroon ng napayapa na buhay. Hallelujah. Upang ako, hallelujah, pagpalain mo at maligtasin. Puri natin ang pagpalakan niya kayo. Amen ba? Amen.
Kaya, yan ang talinhaga ng Panginoon ang nangainihasik. Naihasik sa tabi ng kalsada, naihasik sa batuhan, naihasik sa dawagan, naihasik sa mabuting lupa. Ang nahasik sa bato, yan ang mga tao na hindi nakatigil, hindi nakapanatili dahil sa mga pag-uusik. Salamat sa Panginoon, hindi tayo nausik. Amen ba? Salamat sa Panginoon, hallelujah, hindi kayo nausik, kaya nandito ka. Ang naasik sa dawagan ay ang mga taong laging sinusumakit ang mga bagay sa mundo. Pinagsusumakita, pinag-aabalahan ang mga bagay sa mundo ito. Napupuluputan siya ng sampin, napupulutan siya ng mga tinik, na siya ay natatalian sa mga alalahanin sa mundo ito. Alala siya palagi. Bakit hindi ka makapaglingkod sa Panginoon? Kasi may bayaran ako sa utang. Bakit hindi ka makapaglingkod sa Panginoon? Kasi hindi sila mabubuhay kung hindi ako maghanap buhay. Bakit hindi ka maglingkod sa Panginoon? Kasi kung hindi ako gagawa nitong paraan, mamatay sila. Parang sinasabi mo, parang ikaw nabubuhay sa kanila. Ano, ang Diyos ay nabubuhay sa atin. Hindi ikaw. Hindi ba? Hindi ikaw ang Diyos ang nagbuhay. Ay, sabi ng Panginoon, ang mga halaman. Bakit nabuhay sila? Dahil sa biyaya ng Diyos. Ang mga halaman. Halaman niya, nabubuhay sa init at ulan. Pero tayo, alalang-alala, abalang-abala. Di ba? Pero ang sabi ng Panginoon, hindi kayo naniniwala na kung paano si Solomon ay nadamitan ng mga bagay na yun, pero itong mga halaman nito, higit pa kay Solomon. Dahil pinaganda ng Panginoon, pero ang sabi ng Panginoon, higit pa kayo sa mga halaman. Higit pa kayo sa mga halaman. Ibig sabihin, pahalagahan natin ang pagmamahal ng Panginoon, ang boses ng Panginoon, ang salita namin, dahil mahal na tayo, puri natin ang Panginoon. Hallelujah. Huwag mo sabihin, hindi ka mahal ng Panginoon. Mahal po tayo ng Diyos. Dahil kapag hindi po tayo mahal ng Diyos, patay ka na ngayon. Totoo po. Kapag hindi ka mahal ng Diyos, patay ka na ngayon. Dahil hindi ka na makagising. Iba ngayon ay naghingalo ngayon. Diyos ko, nilagyan ng oxygen para mabuhay. Pero, dahil sa biyaya ng Diyos, buhay ka pa, buhay pa ako. Dahil yan po ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Amen. Puri natin ang Panginoon. Amen ba? Hallelujah. Kaya ang nahasik sa mabuting lupa, yun ang mga tao. Masunurin. Nakikinig. Naging loyal at naging matapat sa Panginoon. Kaya sila ay naging mabungahin. Ang iba tag 100, ang iba tag 60, iba ay tag 30. Ibig sabihin, nagbubunga sila ng 60-fold, 60-fold, 100-fold, and 30-fold. Nagdidepende sa ating pong kakayanan. Bakit? Ang bawat isa sa atin, kanya-kanya po tayong kakayanan. Hindi pa pare-pareho. Kamay mo pareho bang sukat? Huwag mo yung kumpara. Dahil bawat isa may layunin yan. Ito ang may layunin, ito turo may layunin, ito may layunin ng Diyos. May kanya-kanyang trabaho yan. Ibig sabihin, hindi lahat na kapag manager, hindi lahat super, hindi lahat ay engineer, hindi lahat doktor, lahat ay, kasi kapag lahat ay mga engineer, wala namang gagawa lahat. Kanya-kanya po. Pagpasalamat tayo sa Panginoon, ginawa tayo ng Panginoon na lahat ay maganda. God created everything is beautiful. Amen ba? Hallelujah! Huwag mo mapagmatigasan ang puso mo, sabihin, pangit ka. Sabihin mo, maganda ka. Pag-gising mo sa mga, sabihin, parang lumapangit ako, sabihin mo, salamat sa Panginoon, gumanda ako. Salamat sa Panginoon, pinabata ako. Salamat sa Panginoon, hindi ako
pangit kundi maganda. Puri natin ang Panginoon. Maganda, gwapo, amen talaga. Kaya wag mo patigasin ang puso mo. Kapag papagbatigasin ang puso mo, kung mapangit ka. Totoo yan. Kasi Satanas mapangit sa iyo. Pero kapag lumambot ang puso, gumaganda ka, nagbo-blooming ka kasi lagi ka nakasmile. Ay, diba? Ang tao lagi nakasmile, gumaganda. Subukan mo. Ipakita mo tao ang masimangot at nakangiti. Siya maganda yan, ang nakangiti. Pero nakasimangot, para siyang liyong na mangagat. Paano yung pastor yung coloriti? Coloriti. Huwag na lang natin yan. Maraming masakit na yan. Amen! Palakpakan din naman yung Panginoon. Hallelujah! Amen! Praise God! Hallelujah! Praise God! Itong taon nito, hindi tayo nagkukundina. Taon nito, pagmahal ng Diyos ngayon sa atin. Amen! Palakpakan din yung Panginoon. Amen! Hallelujah! Oh, glory to God! Amen! Ayun, dito po. Ito po mga kapatid, sa Luke chapter 16, verse 31. Ito po may, ang patay may request. Ang patay may request. Kahilingan. Ano sabi ng patay? Sabi niya, and they said unto him, if they hear not Moses, ang sabi ng Panginoon, and the prophets, neither will they be persuaded, though one rose from the dead. Sa Tagalog pa, pero sabi ni Abraham, kung ayaw nilang makinig sa mga sinulat ni Moses at ng mga propeta, hindi rin sila maniniwala kahit may patay pa na muling mabuhay at mangaral para sa kanila. Hello? Huwag nating isipin, wala namang impyerno, wala namang parusa, wala namang patay na buhay na sabi may impyerno. Mayroon talaga. Mayroon namatay na mayroon pero na patotoo. Sino din yung namatay na buhay? Si Brother no. Namatay ko siya. Si Brother Raul namatay at nakita niya yung impyerno, nadaanan niya yung impyerno at nakarating sa langit, pinabalik ulit siya ng Panginoon. Palakpakan na po yun. Ibig sabihin na impyerno talaga. Alam mo sabi ng patay, sabi niya, Amang Abraham, may kahilingan ako sa iyo, papuntahin mo si Lazaro para pang-aralan ng aking 5 kapatid para hindi sila magdurusa sa aking kalagayan dito sa apoy. Ano sabi ni Amang Abraham? Nandun na si Moses. Nandun na mga ngaral, nandun mga propeta. Hindi, Amang Abraham, kinakailangan patay talaga maniniwala sila. Now, may impyerno. Ano ang sabi? Kung hindi sila maniniwala kay Moses sa mga ngaral, mga propeta, hindi yun sila maniniwala. Kahit patay ay mabubuhay. Si Brother Raul, namatay, nabuhay. Pinangaralan niya iba, hindi ka na maniwala. Kasi may mga tao talagang matigas ang puso. Kaya nga sabi, huwag mong papagmatigasin ang puso mo. Palambutin mo, ibig sabihin, makinig ka. Susunod ka na sa tinig ng Panginoon. Susunod ka na sa boses ng Panginoon. Hallelujah! Maging matapat ka na sa Panginoon. Maglingkod ka na sa Panginoon. Kailangan ka, kaibigan, may panganak ka muli sa tubig, sa Espiritu, para makapasok ka sa kaharian ng Diyos na maliban lang tayo panganak sa tubig at sa Espiritu. Hindi siya makapasok sa kaharian ng Diyos. Ayon sa Juan Kabanatang 3, talatang 5. Kaya gusto po ng Panginoon may panganak. Yan ang dahilan. Yan tanong. Paano naman yung mga nandun na sa bingit ng kamatayan, kagaya ng magnanakaw? Hindi naman sila na ipanganak sa tubig Espiritu, hindi sila maligtas. Alam niyo po, makatanong ng Diyos lang ang nakasagot yan, hindi naman tayo magtagahatol. Di ba? Pero ang utos ng Panginoon, kailangan kay panganak muli, hindi kita hakulan at ang Diyos hindi naghatol. Ang utos ng Panginoon, kailangan kay panganak muli sa tubig Espiritu. Nandun ka ba sa magnanakaw na kabayubay? Diyos ko, alalahanin mo na ikaw makarating na sa langit sa iyong kaharian. Ano sabi ng Panginoon? Ngayon din, kasama kita sa paraiso. Kausap niya ang Diyos eh. Hindi naman tayo Diyos. Ang Diyos ang naghukom. Di ba? At isa pa, noong sinabi ng Panginoon ngayon din, sasama kita pa sa paraiso,
Ipinangaral na ba ng Panginoon ang kapanganakan muli sa tubig sa Espiritu na kailangan ka mabautismuhan? Na kinakailangan ka maipangaral na ang kinakailangan na ang magsisisi at mabautismuhan ay maligtas, hindi ano parusahan? Sabi sa Mark chapter 16 verse 16, ang sumampalataya mabautismuhan maligtas, ang hindi sumampalataya paparusahan. Hindi pa. Pagkatapos na nabuhay na maguli ang Panginoon. Ibig sabihin, ang lumang batas, yun pa ang aplikasyon niya doon. Nagsimula ang bagong batas nung ang Panginoon ay namatay, nalibing at nabuhay na maguli. Yan ang ibig sabihin. Ang lumang batas, doon ka sasakot pa rin sa lumang batas. Ngunit sa bagong batas, para sa lahat, kailangan ka tatanggap kay Jesus Christ na kay panganak ka muli sa tubig sa Espiritu na siya ay namatay, nailibing at nabuhay na maguli yung purina ng Panginoon. Amen ba? Hallelujah. Parang tagapagmana ba? Subukan mo. Sabi ng magulang mo, anak, mamanahin mo ito. Ang property nito. So, kapag siya ay kinuha na. Kapag nandyan pa, hindi pa. Di ba? Kapag nandyan pa yung magulang, hindi mo pa matanggap yan dahil nandyan pa siya eh. Hindi mo ang kinig. Kapag namatay na siya, ang magulang natin, ang Panginoon, nakamanaman natin ang buhay na walang hanggan. Kasi ang testator, ang tagapagbigay ng magmana ay namatay, nailibing at nabuhay natin. Yan po. Huwag natin papaghati kasi na, pwede naman kahit ako hindi pinanganak muli. Sabi ng kaambang magdanakaw nga, ay naligtas nga. Kaya, sa kanya ako magsisisi. Kapag naroon ako sa bigit na kapay, Panginoon, patawarin mo ako. Total, magnanakaw ka, pinatawan mo. Magnanakaw yun. At kausap niyang Panginoon. At hindi pa namatay ang Panginoon na libing at buhay na maguli. Ngayon, mahaba ng pagkataon. Alam niyo po, bakit hindi pa dumating ang ating Panginoon? Bakit? Dahil may layunin pa ang Panginoon. Marami pang mga kaluluwang idagdag sa kanyang kaharian. Marami pang kaluluwa na dapat maabot. Hallelujah! Amen! Isipin mo, may mga lugar pa daw na walang simbahan. Sabi nga ni Pastor Mungkal, nung dito kahapon, sabi niya, alam mo, Pastor, sa Pililya, wala palang simbahan tayo doon. Wala. May mga bayan na wala pa tayong simbahan. Ibig sabihin, huwag tayong tag-upo lang. Kung mayroong kang burden for the winning of the lost soul, abutin mo na sila. Pumunta ka na rin. Amen ba? Amen ba? Amen ba? Sino po? Kaya kung nais ko, kung tayo magagawa lahat ng Panginoon, kung sino magpapastor, magagawa ng ay magpagamit ka sa Panginoon, hindi kayo withhold, hindi kayo hinaharangan. Hallelujah! Go and preach the gospel to every creature. He that believeth and is baptized shall be saved, and he that believeth not shall be damned. Ililigtas tayo ng Panginoon. Amen ba? Kaya nga, hindi sila maniniwala kapag namatay, yun at mabubuhay. Ang sabi niya mga Abraham, kapag hindi sila maniniwala sa mga lingkod ng Panginoon, hindi sila maniniwala kahit patay pa na mabuhay. May mga tao talaga na matigas ang puso. Kapag matigas ang puso niya, huwag mo nang pipilitin. Dahil mag-away lang kayo. Hello? Ang taong makinig, yan ay tao ng Panginoon. Ang tao hindi makinig, hindi tao ng Panginoon yan. Kaya salamat. Kapag nakinig ka, tao ka ng Panginoon. Haltupa ka ng Panginoon. Puri natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Amen! Praise God! Kaya nga, ang sabi ng Panginoon sa Mark chapter 8 verse 17 and 18 and 19. And when Jesus knew it, nung nakita ng Panginoon, sabi niya, and He said unto them, sinabi niya sa kanila, why reason ye? Bakit kayo nagtatanong, nagatiran? Because ye have no bread, wala kayong pagkain. Perceive ye not, yet hindi nyo pa unawaan, neither understand mo panintindihan. Having your heart yet hardened, na inyong puso ay matigas pa rin. Kapag hindi pala naniniwala,
Kapag hindi naunawaan, matigas ang puso. Kapag hindi mo unawaan ang salita ng Panginoon, kapag hindi mo maintindihan ang salita ng Panginoon, matigas ang puso niya. Kapag matigas ang puso, hindi talaga yan sa Panginoon. Hindi talaga siya naliligtas yan dahil matigas ang puso niya. Kaya nga sabi ng Panginoon, having eyes, see not, may mata kayo, hindi nyo nakikita. Having ears, hearing not, hindi, makinig kayo, may tainga, hindi nyo na narinig. Do you not remember, hindi nyo ba naalaala? When I break the 5 loaves among 5,000 nung ako'y naghimay-himay ng 5 pirasong tinapay sa 5,000 mga tao. How many basketful of fragments took ye up? They say unto him, 12 basket pa. May sobra pa. Sa 5 pirasong tinapay. Pinakain ang 5,000. Nagsobra pa ng 12 basket. Ibig sabihin, kapag tayo nakinig sa salita ng Panginoon, sobra-sobra, labis-labis, ang pagpapala ay overflowing na sinasabi mo, hindi ka nakakain. Makakain ka. Amen ba? Bakit sinasabi ko, hindi ako magtrabaho, hindi ako kikilos, hindi ka makain, para mo sinasabi mo, ikaw ng Diyos, ikaw na may-ari ng buhay mo? Ang Diyos ay may-ari ng buhay natin. Huwag natin papagmatigasin ang puso natin. Susunod po tayo sa Panginoon. Amen ba? Hallelujah! Susunod po tayo sa Panginoon. Kaya sinabi ng Panginoon sa Hebrews chapter 4 verse 9, there remaineth therefore a rest to the people of God. Mayroong pang naiwan ng kapahingahan sa tao ng Diyos. Ang kapahingahan sa nakalaan sa mga tao ng Diyos. Ang sabi ito, ang kapahingahang ito ay katulad ng kapahingahan ng Diyos sa 7 araw. Katulad, pero hindi 7 araw. Ano po ang kapahingahan? Ay ang Espiritu ng Diyos. Kapag mayroon kang Espiritu ng Diyos, mapapahinga ka. Hallelujah! Mapapayapa ka. Kaya ganoon na lamang ang sabi ng salita ng Panginoon sa Matthew chapter 11 verse 28, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na papagal at nabibigatan ng lubha, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. The Lord said, bibigyan po tayo ng kapahingahan, sabi ng Panginoon sa Matthew chapter 11 verse 28. Amen ba? Yan ang ibig sabihin ng kapahingahan. Hindi ang Sabado, hindi mga kapatid ang linggo, kundi ang Espiritu Santo ng Panginoon. Amen ba? Kahit naririto ka, kahit nagsimba ka, kapag wala kang Espiritu ng Panginoon, wala ka pa rin kapahingahan. You need the Spirit of God. You need the power of God. You need the presence of God. Kapag buksan mo iyong puso, kapag makinig ka sa salita ng Panginoon, huwag mong papagmanigasin ang puso mo, kaibigan. Amen po rin natin ang ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Hebrews chapter 4, verse 10 and 11, it said, for he that is enter into his rest, kung saan gusto niya makapasok ng kapahingahan, he also have ceased from his own work. Kung nais mo na makapasok ka sa kapahingahan, he also had ceased from his own work. Kailangan ka titigil sa trabaho mo. Ano? Titigil ka sa trabaho mo. Kapag hindi ka titigil sa trabaho mo, hindi ka magkaroon ng kapahingahan, kaibigan. Kailangan tumigil ka sa trabaho mo as God did from His. At sinabi ng Panginoon at ginawa niya na nagpapahinga nga ang Panginoon. Mga kapatid, let us labor therefore to enter into the rest. Tayo ay magsusumikap upang makapasok sa kapahingahan, lest any man fall after the same example of unbelief. Hindi ka magkaroon ng kapahingahan kung manatili ang puso mong mapag-alinlangan.
Hallelujah, purihin natin ang Panginoon. Sabihin natin sa Panginoon, Lord, naniniwala ako, Panginoon, sa iyo. Maniniwala ako sa iyo, Panginoon. Huwag ako makalinlangan. Hallelujah! Naniniwala ako, Panginoon. Mayroon kang gagawin sa puso ko, sa isip ko. Palakpakan din ang ating Panginoon. Palakpakan. Hallelujah! Praise God! Salamat sa Panginoon. Nakarating dito, hallelujah, si Manang Elsie at gano'n si Manang Marie, praise God. Hallelujah, ang puso ng Panginoon ay galak-galak sa inyo kapag narito kayo na maglingkod sa Panginoon. Purihin natin ang ating Panginoon. Amen, hallelujah, hallelujah, palakpakan natin ang ating Panginoon, hallelujah. Amen? Dahil sabi sa Hebrew chapter 3 verse 19. Hebrew chapter 3 verse 19, ang sabi niya, so we see that they could not enter in because of unbelief. Malinaw. Maliwanag at malinaw pa sa tanghaling tapat sa araw. Hindi po tayo makapasok sa kapahingahan. Hindi po tayo maliligtas kung manatili kang mapag-alinlangan. Amen ba? Hallelujah, praise the Lord. Salamat sa Panginoon dito si Manang Marie. Acknowledge ko ang iyong presensya si Manang Elsie. Kaya kailangan maniniwala kayo na iligtas po tayo lahat. Amen. Huwag natin papagmatigasin ang puso natin ang mensahe natin. Ang mensahe ng Panginoon ngayon. Ang nakinig sa salita ng Panginoon, huwag papagmatigasin ang kanyang puso. Huwag mag-alinlangan. Dahil kapag tayo nag-alinlangan, hindi tayo makapasok sa buhay na walang hanggan. Hindi tayo magkaroon ng kapahingahan. Hindi tayo magkaroon ng kapayapaan. Kung gusto mo magkaroon ka ng kapahingahan at kapayapaan, kung gusto magkaroon ka ng Espiritu Santo, paniniwalaan mo ang salita ng Diyos. Na kailangan po tayo ipanganak muli sa tubig at sa Espiritu. Namatay na si Kristo at nabilibing at ngunit siya'y nabuhay na maguli. Kung hindi siya nabuhay, miserable ang ating buhay, ngunit siya'y nabuhay na maguli. Ibig sabihin, nabuhay ang ating pag-asa sa ating Panginoon. Amen ba? Ang puso ay nagsimbolo po mga kapatid na nabutas dahil sa kasalanan. Dahil sa katigasan. Dahil sa pag-alinlangan. Ngunit, nabutas mo ng puso mo, nabutas man ang pagkatao mo dahil sa kasalanan, dahil sa alinlangan, may pagkataon pa. Sabihin, may pagkataon pa. Huwag ko nang papagmatigasin ang puso ko. Maniniwala ako sa salita ng Diyos, hallelujah, upang makapasok sa buhay na wala hanggan, upang makapasok sa buhay na wala hanggan, hallelujah, para makapasok tayo sa buhay na wala hanggan, huwag natin papagmatigasin ang ating puso. Maniniwala po tayo sa salita ng Diyos, maniniwala tayo sa Panginoong Hesus, hallelujah, dahil kapag hindi tayo naniniwala, hindi tayo makapasok dahil po sa unbelief. At ang unbelief ay ang hindi naniniwala. Yan ang tinig ng dyablo. Yan ang tinig ng dyablo. Kaya, praise God, bawat isa sa atin, kung hindi ka pa ipinanganak sa tubig sa Espiritu, kailangan kang may panganak sa tubig sa Espiritu para makapasok ka sa karinahan ng Diyos. Ang sabi ng Panginoon, maliban ang tao ipanganak sa tubig at sa Espiritu, hindi siya makapasok sa karinahan ng Diyos. Sa John chapter 3 verse 5, namatay ng Panginoon, nailibing at nabuhay mo ulit. Nakapasok po tayo kapag paniniwalaan mo ang salita ng Diyos. Wala pa rin ang ating Panginoon. Amen ba? Panghuli pong mensahe. Ano po sinabi ng pahayag o Revelation chapter 3 verse 20? Behold, I stand at the door, nalilito. Tumatayo ako sa pintuan nyo. And kumakatok ako. If any man hear my voice, kung napakinggan mo ang boses ko, sabi ng Panginoon, and open the door, bubuksan mo ang puso mo, and I will come into him, ako ay papasok sa kanya, and I will sup with him, ako ay kasalo niya, at siya ay kasama ko. Amen. Amen. He with me. Kasama mo ang Panginoon.
Ibig sabihin, huwag mong papagmatigasin ang puso mo. Papapasukin mo si Jesus Christ. Papapasukin mo ang Espiritu ng Panginoon. Amen ba? Hallelujah. Papasukin niyo ba si Jesus Christ ang taong itong 2026? Kailangan mo si Jesus Christ. Kailangan niyo ang Espiritu Santo. At ang bunga ng Espiritu ay ang pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, kainahunan, pagtitipid, pagpipigil, katiwasayan. Hallelujah. At nais po ng Panginoon maging matiwasay ang buhay natin. Ang hangad po ng Panginoon, mapapayapaan. Hallelujah! Hallelujah! Layunin ng Panginoon, maligtas po tayo kung papapasukin natin ang hallelujah, salita ng Panginoon, ang Espiritu ng Panginoon. Hiling po tayo tumayo, mga minamahal. Praise the Lord. Hallelujah! Hallelujah! Nalitulad sa puso. Ngayon, ang tanong, anong uring puso ang nasa iyo? Matigas na puso ba? Malambot o masunurin? Tanungin mo ang sarili mo ngayon, anong uring puso ang kalagayan mo? Masunurin ka ba? Matigas sa puso? O ano? Pusong hallelujah, nasa Diyos. Si Haring David, ang sabi ng Panginoon, He is God after own heart. Si David ay siya tinawag na God after own heart. Ibig sabihin ng puso niya ay nasa Diyos. Kung ang puso mo ay hangad na sa Diyos, huwag mong papagmatigasin. Papapasukin mo ang Espiritu ng Panginoon. Papapasukin mo ang salita ng Panginoon. Kumakatok ang Panginoon. Ang sabi, papapasukin niyo ba ako? Pinakikinggan niyo ba ang boses ko? Huwag kang mag-alinlangan. Papasukin mo ang Panginoon upang maghari siya sa puso mo, upang maging magandang buhay mo, upang maging mapayapa ang buhay mo, upang ikaw, hallelujah, at ako ay maging anak niya. Amen. Purihin natin ang Panginoon. Lumapit tayo sa Panginoon. The altar is open and God will fill you with the Holy Ghost. And God will fill you with the Holy Ghost. Nais nyo bang papapasukin si Jesus Christ sa puso mo? Nais mo bang papapasukin si Jesus Christ sa puso mo? Huwag mong papagmatigasin ang puso mo, kaibigan, kapatid. Hallelujah. Sabihin mo, Lord, here am I, Lord. Fill me with the Holy Ghost. Fill me with the Holy Ghost. In Psalms 81 verse 10, ang sabi niyan, open thy mouth and I will fill it. Open thy mouth and I will fill it. Paglapit mo sa altar, you must open your mouth and God will fill you by the Holy Ghost. Ibuka mo ang iyong mga labi. Ibuka mo ang iyong mga bibig. Sabihin mo, Lord, narito pa ako. Maghahari ka sa puso ko. Patawarin mo ako sa akin mga pagkukulang at mga pagkakamali mo, Panginoon. Ang taong ito, 2026 mo, Panginoon. Maghari ka sa puso ko, Ama. Maghari ka, Panginoon, Ama, sa aking puso. Oh God, patawarin mo kami, Panginoon. Patawarin mo sila po, Panginoon, sa kanilang pagmamatigas na nakaraang 2025. Ngayon ang araw ng katubusan. Ngayon ang araw ng kaginhawahan. Ngayon ang araw ng kaligtasan. Baguhin mo sila, baguhin mo kami, Panginoon. Puspusin mo ng iyong pagpapala, agalingan, katiwasayan. Let, hallelujah, the fruits of the Holy Spirit, Panginoon, flow to everyone po, Panginoon. Let the gifts of the Spirit flow to everyone. Lord, word of wisdom, word of knowledge, faith, gift of healing, working of miracle, discerning spirit, diverse kinds of tongues, and interpretation, tongues and prophecy po, Panginoon, Lord. Let the fruit of the Spirit, Panginoon, abide to everyone. Na love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith,
meekness, and temperance. Saya sa kalabalaya sa kaya. Salamat po, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Haya sa kalabalaya. Salamat po, Panginoon, sa iyo pong pangusap sa amin. Huwag namin papagmatigasin ang aming puso po, Panginoon, Lord. Hallelujah! Hallelujah! Huwag namin hintayin ang milagro. Huwag namin hintayin kung ano mang makabuhayan na kayamanan. Matagal ka na, Panginoon, naghintay. Matagal ka na naghintay sa aming pagbabalik sa iyo. Makanal ka na kumakatok sa aming puso na sinasabi na, papapasukin niyo ba ako sa inyong puso? Papapasukin niyo ba ang mga salita ko sa inyong puso? Papapasukin niyo ba ang mga salita sa hallelujah Diyos sa inyong puso? Yasa kalabalaya sa kiya. Matagal na naungusap ang Diyos. Matagal na naungusap ang Diyos sa puso. Papapasukin mo ba, kaibigan? Hallelujah, ang salita ng Diyos sa iyong puso. Kaya malaya sa kiyaya sandalay sa kala. Halabalaya sa kaya sa kiyaya sandalaya sa kala. Halabalaya sa kiyaya sa kalabalaya sa kiyaya sandalaya. Hallelujah, matagal na kumakatok. Matagal na kumakatok ang Panginoon Isus sa puso mo. Papapasukin mo ba kanyang mga salita? Yasa kalabalaya sanda. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Sige, hallelujah. Let us pray. Yasa kalabalaya sanda. Let us pray to the Lord. Hallelujah. Let us pray to the Lord. Ayasa kalabalaya sanda. Huwag mong pigatiin. Huwag mong pigatiin. Huwag mong palumbayin ang Espiritu ng Diyos. Ayasa kalabalaya sa kiyaya sanda. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Salamat po, Panginoon. For the Holy Ghost and fire. Yasa kalaya sa kiyaya sanda. Halabalaya sa kiyaya sanda. Hallelujah. 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 Bless your name, O God. Bless your name, O God. Bless him, O God. Bless him, O God. Yasa kalabalaya sanda. Bless him, O God. The name of Jesus. Halabalaya sa kiyaya sanda. Hallelujah. Halabalaya sa kaya sa kiyaya sanda. Come on. Open your heart. Open your heart. Let the word of God come into your heart. Isya sa kalabalaya sanda. Hallelujah. Hallelujah. Let the word of God come in your heart. Listen and obey the voice of God. Ayasa kiyaya sanda. Hallelujah. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Come on. In Jesus' name. Open your heart. Maghari, hallelujah, ang salita, ang Diyos sa puso natin, amen, amen. Abalaya sa kiyaya sanda, kalabalaya sa kiyaya sanda, habalaya sa kiyaya sanda. Salamat po, Panginoon. Sige, purihin mo, Panginoon. Sige, purihin niyo, Panginoon. Hallelujah, 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 praise God. Hallelujah. Sige, minimize yun lang. Amen and amen. Hallelujah. Minimize yun lang, boss. In Jesus' name. Bless him, Panginoon, in Jesus' name. Bless him, Lord, in the name of Jesus. Bless him in the name of Jesus. Bless him, Panginoon, Lord, in the name of Jesus. Haya sa kalabalaya santa. Alabalaya sa kiyaya santa. In the name of Jesus. 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 Hallelujah. In the name of Jesus. Receive the Holy Ghost. Receive in power of the Holy Ghost. Lord, salamat po. Nandito si Manang Ilse, Panginoon. Binuhay mo siya. Binagaling mo siya. Halay, papapasukin niya ang iyong mga salita sa kanyang puso na siya'y panganak sa tubig sa Espiritu. Lalo si Manang Mario, Panginoon. Kailangan siya'y panganak sa tubig sa Espiritu. Maghari ka sa kanyang puso upang makapasok sa buhay na walang hanggan. Sa kalabalaya sa kiyaya sa in Jesus' name. Salamat po, Panginoon, Lord. Alam mo kami, Sister Shirley, Panginoon, sa iyo. In Jesus' name. Salamat po, Panginoon, Lord. Hallelujah. 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 Gagamitin mo po, Panginoon, Lord. Sister Bibi, Panginoon, si Padre Romel, in Jesus' name. Hallelujah. In Jesus' name. In Jesus' name.
Hallelujah, Lord. Gamitin niyo po, Panginoon, Lord. Step, Panginoon, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Salamat in Jesus' name. Salamat po sa pagmamahal mo sa Kanya. Will be the Holy Ghost. Will be the Holy Ghost. Thank you, Lord, for your blood and mercy upon her. Yes, sakalabalaya santa. Let the fruit of the Spirit abide her. Abide her. Yes, sakalabalaya in Jesus' name. Amen and amen and amen. Hallelujah. In the name of Jesus, I pray with the power of the Holy Ghost. I pray with the power of the Holy Ghost. I pray with the power of the Holy Ghost. Amen and amen. I pray with the power of the Holy Ghost in Jesus' name. Lord, magalingan, Panginoon. Mr. Panginoon, Pastor Rosario, thank you, Lord, for the healing. Jesus' name. In Jesus' name. Amen, amen,